Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Silent listener ako ng Papa Dudut Stories at Kaistorya. At madalas ko rin po kayong napapakinggan sa radyo. Siya nga pala, ako si Anahi. Tubong Zamboanga City pero dito ako ngayon nakatira at nagtatrabaho sa Subic. May mga napakinggan akong kwento sa inyong channel na may kinalaman sa mga phobias o takot sa kung ano-anong bagay and somewhat ay nakaka-relate ako. Meron din kasi akong phobia. Phobia sa mga gagamba. Papadudot bata pa lamang ako ay nagkaroon na ako ng matinding takot sa mga gagamba. At kahit na anong gawin ko para labanan ang phobia ko ay hindi ako nagtatagumpay. Hindi ko talaga kayang makita lalo na't hawakan ang isang nilalang na may 8 paa. Kinikilabutan talaga ako mula ulo hanggang sa paa. Samantala nung bata pa ako ay sobrang close ako sa mga pinsan ko. Actually lahat kami ay magkakapatid ang turingan. Close pa naman kami hanggang ngayon pero syempre busy na ngayon dahil may mga trabaho na. Tuwing weekends, mag-i-step over kami sa bahay namin o kaya ay sa bahay ng lola namin. Yung pinsan ko ay tawagin na nating Carlo. Siya yung pinaka-close kay lola. Close rin siya sa mama ko tapos ay best friend sila ng kuya ko. Si Carlo ay napakakulit na bata. Yung tipong parang hindi nauubusan ng energy. Mahilig din siya sa mga gagamba. Katunayan ay magaling siyang manghuli ng mga gagamba at inilalagay niya yon sa maliliit na kahon ng posporo. Tapos ay nilalaban niya yon sa gagamba ng kalaban niya. Alam kong alam ng mga batang 90s ang tinutukoy kong laro. At dahil nga sa meron akong phobia sa gagamba ay iniiwasan ko minsan si Carlo kapag may hawak siyang kahon ng posporo. Alam niya kasi na takot ako sa gagamba at madalas niyang gawing pang-asar yon sa akin. Samantala isang araw ay nabigla na lamang kami noong may nagbago sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, year 2009, second year high school si Carlo, bigla siya nagkaroon ng lagnat. Normal lang naman siguro ang magkalagnat ang isang teenager kaya pinagpahinga muna nila tita. Pero nagtaka na kami kasi nahihirapan na siyang tumayo at umabot na ng 1 linggo ang lagnat niya. Nung pina-check up siya ay dengue daw ang findings. Medications and blood test for almost 2 weeks. Nawala na yung sakit niya. Medyo bumalik na yung sigla niya pero hindi pa siya pumasok para magpahinga. Halos 1 buwan na siyang absent. Makalipas nga ang 1 linggo, nagreklamo si Carlo sa sobrang sakit ng ulo niya. As in sobrang sakit. Pinagpahinga na muna siya at binigyan ng gamot pero hindi nagtagal ay pina-admit na siya sa ospital. At ang findings, brain tumor. Lahat kami nabigla. Sino ba naman kasi ang hindi? Nung 1 buwan ang sigla pa niya, stage 3 na yung cancer niya. Kaya lahat ng inipon nila tita ay naubos sa pagpapakimo niya. After 3 months matapos niyang ma-diagnose na may cancer, dito na nagsimula ang nakakakilabot na mga pangyayari. Bumisita kami sa kanila. Si Carlo na paralyzed yung half body. Hindi nakakagalaw yung left hand, leg and mouth niya. Yung left eye niya rin ay hindi na makakita.
Isang gabi ginising niya ang mama niya para magpasamang umihi kasi hindi siya makalakad mag-isa. Kailangan palaging may umaalalay. Pagkatapos niyang umihi ay pinaupo siya ni tita sa sala dahil naiihi rin si tita. Nasa tapat niya ang pintuan palabas sa kalsada. Katabi ng pintuan ay ang bintana. Open yung bintana noong time na yon. Sabi ni tita paglabas daw niya ng CR nakita niya raw na umiiyak si Carlo at yung kanang kamay niya ay nakaturo sa bintana. Nabulabog kami noon dahil nasa tabi lang ng CR yung kwarto na tinutulugan ko. Nagising ako sa iyak at pagsasalita ni tita. Sa panik niya malakas na yung boses niya. Hindi maintindihan ang sinasabi ni Carlo dahil nga sa hindi makagalaw yung left lip niya. Pero nang tumagal ay naintindihan ko na rin ang sinasabi niya. May lalaking itim na nakatingin sa akin sa bintana. Nakahawak siya sa railings at ang laki ng mata. Yun ang sinabi niya. Sinabi ko yan kay tita. Iyak sila ng iyak dahil sa nangyari ay napagdesisyonan nila na pumunta sa isang manggagamot. Hindi kasi mapakali si Lola. Ang sabi ng manggagamot ay may nakuha raw na bagay si Carlo na siyang kinagalit ng kanto. Hindi alam ni tita kung ano yon, kaya ang ginawa namin ay nagtanong-tanong kami sa mga kaibigan ni Carlo kung ano ang ginawa nila bago siya nagkaroon ng lagnat. Nalaman namin na ang nakuha ni Carlo ay isang gagamba. Napakalaking gagamba. At saan nakuha? Sa sementeryo. Dati kasi uso pa sa amin ang laro na nagpapaaway ng gagamba. At dahil maraming gagamba sa sementeryo ay doon sila naghunting. Pumunta kami doon para maituro ng kaibigan ni Carlo kung saang banda niya ito nakuha at nabigla kaming lahat dahil sa isang napakalaking puno ito nakatira. Nakakakilabot kung tingnan. Hindi ko alam kung binaliwala lang yun ni tita o ano. Hindi na naman kasi mahanap nila yung gagambang kinuha ni Carlo. At saka ang tatay ni Carlo ay hindi naniniwala sa mga maligno o engkanto at bumabase lamang ito sa nagiging findings ng mga doktor. So yun nga, hindi ko alam kung anong aksyon ang ginawa nila matapos nilang malaman ang mga ginawa ni Carlo. Pero papadudot isang gabi ay nagising ako sa sigaw ni Carlo. Nasa loob ako ng kwarto at 3:00 na ng madaling araw yon. Ang ipinagtataka ko, pangalan ko ang tinatawag niya at hindi ang kanyang mga magulang. So bumangon ako kaagad at pinuntahan ko si Carlo sa kanyang kwarto. Kaso papadudot, laking gulat ko kasi pagbukas ko ng pinto ay nakita ko si Carlo na mahimbing na natutulog sa kanyang kwarto. Kinilabutan ako. Sino yung sumisigaw ng pangalan ko? Para mawala ang takot ko ay binuksan ko ang ilaw sa kwarto niya pero napasigaw ako sa takot nang biglang lumabas ang napakaraming gagamba sa ilalim ng kama ni Carlo. As in parang nasa 100. Kadalasan mga maliliit na gagamba. Dahil doon ay nagsisigaw ako at nagising ang lahat nang natutulog sa bahay kasama na si Carlo. Napasugod din ang mga magulang ng pinsan ko pero nagimbal din sila nang makita nila ang napakaraming gagamba na lumabas sa ilalim ng kama ni Carlo. At dahil sa may phobia nga ako sa gagamba ay nagsisigaw ako sa takot at patakbong lumabas ng kwarto niya at bumalik ako sa kwarto ko. Pero nagimbal din ako kasi nakita kong puno rin ng mga gagamba ang higaan ko. Dahil doon ay nagtatakbo ako palabas ng bahay habang sina tita at tito at mga kapatid ni Carlo ay busy sa pagpatay sa mga gagamba. So yun nga papadudot, habang nasa labas ako ay nakatingin ako sa main door. Doon ay kitang-kita ko na lumabas ang mga gagamba at papunta ito sa kalapit na puno ng mangga na nasa loob ng bakuran. Sinundan ko ng tingin ang mga gagamba at kinilabutan ako nang may maaninag ako na isang itim na figurang nakatayo sa likod ng puno ng mangga at mukhang nakatingin ito sa akin. Papadudot, gustuhin ko mang pumasok sa loob dahil sa takot ay hindi ko magawa. Kasi nga ay lumabas sa pinto ang mga gagamba. Kaya no choice ako kundi ang magstay sa labas habang nakatingin ako sa itim na figurang nakatayo nga doon sa likod ng puno. Hindi naman ito gumagalaw, basta nakatingin lamang ito sa akin. "Sino ka? Anong kailangan mo?" sigaw ko sa nilalang na yon.
That point alam kong hindi siya tao kaya sa utak ko ay napapadasal na ako sa Diyos. As expected ay hindi naman ito nagsalita pero nagulat ako nang dahan-dahan itong kumaway sa akin. As if pinapatunayan talaga niya na sa akin siya nakatingin. Kung sino ka man, kung anong klase kang nilalang, wala kang laban sa kapangyarihan ng Diyos, sigaw ko sa kanya. Tumigil sa pagkaway ang nilalang sa likod ng puno as if parang na-offend siya sa mga sinabi ko sa kanya. At dahil dito ay para siyang hangin na lumutang at mabilis na lumapit sa akin. Napatras ako at nagulat sa mga nangyari. Pero biglang dumilim ang aking paningin. Hindi ko na alam ang mga sumunod na mga nangyari, Papa Dudut. Nagising na lamang ako na nakahiga sa sofa kinaumagahan. Nagulat pa nga ako dahil nakatingin sa akin sina tito, tita at mga pinsan ko. Nag-aalala sila sa akin. Ano po nangyari? Tanong ko sa kanila. Si Tito Yael ang sumagot, Papa Dudut. Anahi, nakita ka naming walang malay sa labas kaninang madaling araw. Natakot kami noong una kasi nababalutan ka ng mga gagamba sa buong katawan mo. Aniya, kinilabutan naman ako sa mga narinig ko. Buti na lamang at nakita ka namin kaagad at binugaw namin yung mga gagambang bumalot sa buong katawan mo. Dagdag pa ni Tita Aurea. Talaga po? Hindi ako makapaniwalang wika habang sinasabi nila sa akin ang kanilang mga nakita. Kumusta na po si Carlo? Maya-maya itanong ko sa mag-asawa. Ayos na si Carlo. Kagigising lamang niya kanina at pinakain na namin siya. Nagpapahinga na ulit siya ngayon. Sagot pa ni Tito Yael. Pagkatapos noon ay ikinuwento ko sa kanila yung nangyari sa akin. At yung mga pag-atake ng gagamba sa bahay namin ay hindi isang natural na phenomenon, kundi dulot ng isang nilalang na naggalit sa ginawa ni Carlo. Sa puntong iyon ay nakumbinsi na si Tito Yael na panahon na para harapin ang nasabing nilalang. Nagpatawag si Tita Aurea ng magaling na albularyo. Pagdating ng babaeng albularyo sa bahay ay gumawa kagad ito ng orasyon para kay Carlo. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa sementeryo at nag-alay ng isang lutong manok at isang buhay na manok. Yung buhay ay yun yung kapalit sa gagamba. Ang sabi sa amin ng manggagamot ay makikita raw namin yung manok na nandun sa puno tuwing alas 5 na ng hapon. Akala namin ay magiging okay na ang lahat pero mas lumala ang cancer niya. Stage 4. Iilan lang sa mundo ang nagkakaroon ng brain tumor na bata pa. Kaya sobrang panalangin namin para gumaling na si Carlo. Samantala ay dumating na ako sa punto na bumalik na ulit ako sa bahay namin dahil masyado ng maraming problema sa bahay ni Tita Aurea. Ayaw ko nang makadagdag pa. At saka umuwi na rin naman noon galing abroad ng mga magulang ko. Kaya panahon na para makasama ko na ulit sila. Pero isang maulan na umaga ay narinig kong may kausap si Mama sa phone. At alam ko na si Tita Aurea yon. Dali-dali si Mama at Papa na umalis ng bahay. Hindi ko na natanong kung ano ang nangyari. Tinext na lamang ako ni Mama na naghihingalo na raw si Carlo. Hindi naman ako makapunta sa ospital dahil walang kasama ang kapatid ko sa bahay. Kaya nagdasal na lamang kami ng nagdasal. Ang sabi ni Mama noong araw na pumunta sila sa ospital ay tulog lang si Carlo noon. Biglang may pumasok na madre sa room nila, nakipagkwentuhan sa kanila at nagtanong about kay Carlo. Pag-alis na pag-alis niya ay nagising si Carlo. Noong time na yon ay para na siyang nagbibigay ng huling mensahe kina Tita at Mama. Nagjo-joke pa siya. Tumatawa at umiiyak habang nagpapasalamat. Pagkatapos noon ay gusto niya ng tubig. Kaya lumabas sila Mama para bumili dahil naubusan sila sa ospital. At pagbalik nila ay wala na si Carlo. Iyak sila ng iyak, kami rin. Pagkatapos kong matanggap yung balita, iyak lamang ako ng iyak. Natatandaan ko pa nung sinabi niyang gusto niyang maging doktor para matulungan yung mga taong may sakit na tulad niya. At para magamot niya rin daw si Lola. Nalulungkot kami pero nagpapasalamat na rin dahil hindi na niya kailangang magdusa sa sakit. Hindi na siya mahihirapan. Nung palis sila Mama sa ospital, may nakausap silang nurse na nagliligpit ng gamit sa room. Tinanong nila about doon sa madre. At ang nakakakilabot ang sabi roon ay lumalabas lang daw yung madre
at pumupunta sa isang room kung mamamatay na yung pasyente roon. Noong ililibing na si Carlo, ang daming classmates niya na nag-message sa kanya sa simbahan. Noong time na ilalabas na siya sa simbahan ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Kahit na napakainit ng panahon na yon. Matapos ang 10 minuto ay nawala na yung ulan at nagtataka yung mga nagdala ng kabaong kasi sobrang gaan daw paglagay nila sa sasakyan. Parang wala daw tao. Doon namin na-realize na parang sinasabi niya na 10 minuto lang. Gusto ko pa kayong makasama kahit sandali lang. Pagkatapos ay papalayain ko na kayo. Hindi nagtagal ay nailibing naman ng maayos si Carlo sa kanyang huling hantungan. Pero Papa Dudut, hindi natatapos doon ang kababalaghan sa buhay ko dahil simula nang mamatay ang pinsan ko ay palagi ko siyang napapanaginipan na may kasamang nakaitim na lalaki. Tapos ay palaging umiiyak si Carlo noon. Pagising ko ay palagi ako napapasigaw sa takot kasi may nakikita akong gagamba sa kwarto ko. Minsan nasa tabi ng unan ko, minsan nasa dibdib ko. Ang nakakatakot pa ay hindi lang basta gagamba ang nakikita ko, malalaki mahabang mga paa nito at minsan ay parang mabalahibo pa na parang tarantula. Halos gabi-gabing nangyayari sa akin yon sa loob ng 40 days. Kaya naisip ko na baka may mensahe si Carlo sa akin at meron siyang huling habilin na gusto niyang ipagawa sa akin. Hanggang sa sumapit nga ang ika-40 days simula nung namatay siya. Napanaginipan ko na nasa kwarto ako ni Carlo. Nakita ko rin na yung pinsan ko na katabi ko nung pumasok kami sa kwarto. Tapos may tinuturo siya sa ilalim ng kama niya. Dahan-dahan ko yung nilapitan at sinilip pero nagimbal ako nang makita ko sa ilalim ng kama niya ang isang malaking gagamba. Kung tatansyahin ang laki nito ay kasing laki ito ng isang adult na Saint Bernard. Basta malaki at namumula ang mga mata nito. Ang nakakatakot pa ay bigla itong lumabas sa kanyang lungga at lumundag sa akin. Nagsisigaw ako sa sobrang takot. At nagising ako sa aking bangungot, naiyak ako saglit kasi na-trigger talaga yung phobia ko sa mga gagamba. Pero naisip ko na baka meron ding gustong ipakuha si Carlo sa akin sa ilalim ng kanyang kama. Kaya kinabukasan ay dumalaw ako noon kina Tita Aurea at ikinuwento ko sa kanya ang nararanasan ko. At ang hinala ko na merong gustong ipagawa si Carlo sa akin kaya patuloy siya sa pagpaparamdam sa panaginip ko. Nakumbinsi ko naman ang tiyahin ko at dinala niya ako sa kwarto ng pinsan ko. Agad kong tinignan ang ilalim ng kama niya and thank God wala akong nakitang gagamba. Pero ang pumukaw sa atensyon ko, isang maliit na karton ng chicken nuggets ng isang fast food. Nagtaka ako kung ano ang nasa loob noon kaya kinuha ko yon. Pero pagbukas ko ay natakot ako dahil ang laman noon ay isang patay na gagamba. Kung buhay ito ay parang kasing laki ito ng kamao ng 7-year-old na bata. Kakaiba rin ang kulay nito at mabalahibo. Nakita ito ni Tita Aurea at nagulat din siya tulad ko. Hindi kaya ito yung gagambang kinuha ni Carlo dun sa puno sa sementeryo? Pagtatakang wika ni Tita Aurea sa akin. Natigilan ako at napasilip. Baka nga ito yung gagamba na dahilan kaya parang pinaglaruan ng engkanto ang pinsan ko. Kailangan nating ibalik yan sa puno kung saan yan kinuha ni Carlo. Dagdag pa ni Tita Aurea. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang box na naglalaman nga ng gagamba. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong pa niya sa akin. Tumango lamang ako noon bilang tugon. Tapos yun nga Papa Dudut, pumunta kami doon sa puno sa sementeryo kung saan nga kinuha ni Carlo ang nasabi gagamba. Nagtabi-tabi po muna kami bago namin nilagay yung patay na gagamba sa paanan ng puno. Pagkatapos noon ay nagsalita si Tita at humingi ng tawad sa ginawa ni Carlo. Pagkatapos noon ay umalis na kami. Pero habang naglalakad kami palayo ay lumingon ulit ako sa puno at kinilabutan ako kasi nakita kong may nakatayong lalaki sa gilid ng puno. Maputla ito, kalbo at hindi ko namukhaan kasi malabo ito. Kaya inalisan ko na siya ng tingin at hinila ko na si Tita Aurea palayo sa puno. At yun na nga Papa Dudut, pagkatapos noon ay hindi na ako binangungot pa. Tuluyan ang natahimik si Carlo at wala na ring nagpapakitang gagamba sa akin tuwing gabi. At sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin akong nakamove on sa kababalaghang naranasan ko. Sa ngayon ay dalaga na ako, nag-work ako sa hotel bilang receptionist. Dito na rin nakatira sa Subic ang mga magulang ko at kapatid ko. Magkakasama pa rin kami hanggang ngayon.
Samantala sina Tita Aurea at Tito Yael ay nasa Canada na kasama ang kanilang mga anak. Nag-migrate na sila doon for good. Tuwing undas ay palagi ko pa rin dinadalaw ang puntod ni Carlo at nakagawian ko ng magdala ng regalo sa kanya. Alam niyo yung spider-inspired chocolates na ibinibigay sa mga batang nagtitrick or treat? Yun ang palagi kong iniiwan sa puntod niya tuwing undas. Although takot pa rin ako sa mga totoong gagamba at nanginginig pa rin ang buong katawan ko sa tuwing nakikita ko ang mga nilalang na yon. Papa Dudut, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana ay mabasa nyo ito at mapiling i-post. Also magkaroon din sana ako ng pagkakataon na mamit ka ng personal. Ang buong team ninyo. Maraming salamat sa gabi-gabing pag-upload ninyo ng totoong kwento ng buhay and God bless everyone. Lubos na gumagalang, Anahi. Maraming salamat Anahi sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa ating programa. Marami-rami na rin tayo mga na-feature na kwento tungkol sa mga phobias. At ngayong gabi ay arachnophobia o takot sa gagamba ang naitampok natin. May mga episode po tayo na naipost sa Kaistorya YouTube channel about mga phobias. Kaya pwede po kayong mag-search ng Kaistorya Horror sa YouTube at doon nyo po ito mapapakinggan. Pero ano nga ba ang phobia? Ayon sa National Institute for Mental Health, ang phobia ay isang uri ng pagkakabalisa o tinatawag na fear disorder. Ito ay isang malakas at hindi makatwira na takot sa isang bagay na nagdudulot ng kaunti o walang tunay na panganib. Maraming phobias ang nag-i-exist tulad na lamang ng arachnophobia na naranasan ni Anahi. Ang mga taong may phobia ay sinusubukang iwasan ang kanilang kinakatakutan. Kung hindi nila magagawa yun ay maaari silang makaranas ng panik at takot. Mabilis na pagtibok ng puso, pag-iksi ng hininga, panginginig ng buong katawan at isang malakas na pagnanais na lumayo. Karaniwan nagsisimula ang phobia sa mga bata o kabataan at nagpapatuloy hanggang sa pagtanda. Ang mga sanhi ng partikular na phobia ay hindi alam, ngunit kung minsan ay tumatakbo sila sa mga pamilya. Ang paggamot ay nakakatulong sa karamihan ng mga taong may phobia. Kasama sa mga opsyon ang mga gamot, therapy o pareho. Ilan sa mga treatment para malabanan ang phobia: una, cognitive behavior therapy or CBT, o ito yung madalas gamiting therapeutic treatment sa mga phobia. Ito yung ine-expose ka sa source ng kinakatakutan mo pero kontrolado ng iyong therapist. Ang treatment na ito ay nakakapag-decondition ng isang tao at nababawasan nito ang nararamdamang anxiety ng isang pasyente. Ayon pa sa mga eksperto, ang therapy na ito ay nakafocus sa pagtukoy at pagbabago ng negative thoughts, dysfunctional beliefs at negative reactions sa mga nakakatakot o kinakatakutang sitwasyon. Samantala, may bagong CBT techniques kung saan ay gumagamit na sila ng virtual reality technology para ligtas na ma-expose ang isang pasyente sa sources ng kanyang phobia. Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa CBT ay magpakonsulta sa mga eksperto o sumadya mismo sa National Institute for Mental Health. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga phobia tulad ng naranasan ng ating letter sender na si Anahi. Mas masayang mabuhay kapag wala tayong kinakatakutan at alam mong malusog hindi lang ang katawan natin kundi pati na rin ang ating pag-iisip. Muli hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ang Gianna Vlogs para sa family vlogs namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka.
sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.